Love Serye TV. Miserable Proposal to My Ex. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Did you already eat your breakfast? Ma'am asked. Nang marinig ko ang tanong na iyon, nakaramdam agad ako ng gutom. I shake my head. Well, habang papunta kami. Hindi pa naman kami nakakapag-breakfast kasi nga excited si Dayla na makita ang lola niya. Lola! Hindi pa po kami kumakain kasi po excited ako makita kayo nila lolo eh. Sabi ni Dayla habang masayang pinapapak yung manok. Is that so, mi Anito? Bueno, kumain ng marami. Pakabusog ka, mi Anito. Sabi nito. Gio's mom is half Spanish and dad niya naman 1/4 American Spanish tas half Filipino. Kaya maganda ang lahi nila. May half din naman ako. My mom is half American, kaya may pagka-blonde yung buhok niya. Tahimik lamang kaming kumain nang biglang putuli ni Gio ang katahimikan. How is dad's condition? Tanong ni Gio sabay subo ng pagkain. Sinusubuan ko naman si Dayla na busy sa paglalaro sa iPad nito. He's still in his coma state, mi iho. Doctors here are good pero hindi nila alam kung ano ang nagpapatrigger sa kanya, kaya siya na coma. Mom said. Is that so? He said sa tumango-tango. After kumain, we bid our goodbyes to her saka na umuwi. Na makauwi na sa suite ni Gio, pagod na napaupo ako sa kama. Did you already pack your things? I asked. Why should I? It's 3 days from now. Minamadali mo ata ako. Sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Ano bang pinagsasasabi ko dyan? Nagtatanong lang naman ako. Sabi ko, Huh? You're asking me to pack my things. You should like you wanted me to go there right now. Naningkit na ang mata nito na aking tiningnan. Are you hiding something? He asked. Ano bang pinagsasasabi mo, Gio? I asked. Or maybe you really know that guys from the hospitals. That's why you smile too much. Komento niya. Ano ba? Kanina ka pa? Sigaw ko. What? I just want to clarify something. Sabi niya. Pinagdududahan mo ba ako? You're the one who's acting weird this past few days. Baka naman ikaw ang may tinatago nang hindi mo sinasabi sa akin. Puna ko. Huwag mong ibahin ang usapan, Aya. Madiing sabi niya. Ano bang pinagpuputok ng butsi nito at naghahanap ng away? Kita niya ng pagod ako. Where does this thing come from? He asked sabay haplos ng earrings na suot ko. It was the earring Chad gave me. Days ago, nagkita kami sa isang coffee shop. He keep on telling me na kukunin niya kami kay Gio, pero pinigilan ko siya. My friend gave this. Sagot ko at saka tiningnan sa mata para hindi na ito magduda. A woman or a guy? He asked. Ba't gusto mo pang malaman? Is the word friend not enough for you to dispel your doubts? I asked. Just answer my question. Sigaw niya. Don't shout at me. Sigaw ko din. You're the one who's shouting. Sigaw niya pabalik. Umayos ka nga, Gio. Para kang bata. Sigaw ko. Damn, why am I feeling this way? Sabi niya at pinasada ang kamay sa buhok bago nagkamot ng batok. What are you saying? I asked. You don't even notice. Damn. That's it. I'm jealous. I'm fucking jealous. You're happy now? He said. Ano bang pinagseselosan mo? I am not seeing anyone, Gio. For Pete's sake. Halos 2 buwan na kami rito. Hindi ko pa naiikot ang buong syudad ng Maynila. Puna ko. I don't know. I just felt it when you smiled at the male nurse. Frustrated na sabi niya. Agad ako natigilan. Nagselo siya dahil lang dun sa nurse. Napakababaw naman ang pinoproblema niya. Come on, you're acting like a child, Gio. I just smiled because I am being polite. Alangan namang simangutan ko siya. I said. But those smiles, I never seen that even before we're together this past few months. I want to make up for all my shortcomings. I want to rebuild our family. I'm glad that you're with me, but I haven't seen that smile of yours even when we first met after a long time of looking for you. Nagulat ako sa pagluhod niya sa harapan ko. He's crying? Why? Why is he acting like this? If you want to see that smile again, then why? Why, when we first met, you still have to hurt me? Speak hurtful words. You've changed, Gio. You can talk to me in a way that
would hurt me. You're so heartless. Do you think I can even smile after all what you've done? I said. He changed a lot. He isn't like this noon. He's a good man. And that's why I fell in love with him. He's a good man 3 years ago. I am that heartless to you? He asked. Nagmistulang gripo ang luha ko. Mahigpit kong naikuyom ang kamay na nakapatong sa hita. Nakaluhod pa rin si Gio sa sahig. Hindi ko na makayanan pa na tumayo ako at akmang aalis. At yayakapin niya ako mula sa likod. I'm sorry, he said. Nakapatong ang ulo nito sa balikat ko. I'm sorry if I didn't treat you well when we meet again. I'm sorry for being rude. I'm sorry for being an assume. I'm sorry if I became heartless. I'm sorry because I forced you to sign that marriage contract again. I know that I changed a lot. But I have my reasons why I became like that, he said. Patuloy pa rin sa pagtulo ang luha ko na parang walang katapusan. I'm sorry. Please forgive me. I'll change. I'll bring back what I used to be. Humiwalay ako sa yakap niya saka siya hinarap. Please bring back my Gio years ago. I miss him so much. I miss the guy I used to love and cherish. I miss how he cared for me even though his cold times. I want him back, Gio. I want the old you. There, I said it. Patawarin mo ako sa lahat, Aya. Stop. His words be kissing him. He didn't respond at first, but he suddenly put an arm around my waist and pulled me closer to him. I put my hands on his neck to deepen the kiss. We kissed like there's no tomorrow. Gosh, I miss him so much. We stopped for a second to catch some air before continuing our kiss. He picked me up and carried me to the bed. I wrapped my leg around his waist, then addressed his kiss, charming, aggressive, and cautious. He sat on the bed while slowly removing the clothes I'm wearing. He left my lips and kissed my jaw, down to my neck. I tilted my head to give him more access to my neck. He sucked my skin where my tattoo is. I love you, I said softly, and I felt him stiffened. Tiningnan niya ako nang nanlalaki ang mga mata. I say it again, please. I want to hear it. Napapaos na sabi niya. I love you. He faced me and smiled. I love you too, and I always will. After he said that, he kissed me, but this time, it's more passionate. He loves me too. Naalimpungatan ako sa pagtulog kaya napagdesisyonan kong umalis na muna sa kama. Inangat ko ang kamay ni Gio na nakadagan sa katawan ko, saka dahan-dahang umalis upang hindi ito magising. Sinuot ko ang damit kanina saka tiningnan si Dayla sa kabilang kwarto. Hindi ko kasi siya naasikaso kanina dahil sa naging away namin ni Gio. Naglakad na ako palabas saka sinilip ang kwarto niya. Paulit-ulit na bumabalik ang nangyari sa amin kanina at alam kong panandali ang kasiyahan lamang iyon. Hindi pa siya sigurado sa totoong nararamdaman niya. Maybe he was scared na baka iwan ulit namin siya. Malungkot akong umiti saka umupo sa kama ni Dayla at hinaplos ang buhok nito. Mahimbing itong natutulog sa kama niya. Tiningnan ko ang orasan sa gilid. Pasado 3:00 na ng madaling araw. Maraming bagay ang bumabagabag sa utak ko. Ang threat na iyon, patuloy na umiikot sa ulo ko ang tanong, sino nga kaya nagpadala nun? Hindi ko alam. Gusto kong umalis ulit at magtago kasama ang anak ko at huwag nang babalik rito sa Pilipinas. Pero may parte sa akin na ayaw. Ayaw kong umalis na parang kulang ako kung wala si Gio sa tabi ko. Hindi ko alam. Oo, totoo nga mahal ko siya hanggang ngayon at hindi yun nagbago kahit kailan. Kahit ilang taon na ang nagdaan, siya pa rin. Sa kanya pa rin ako babagsak. Nanubig ang mga mata ko sa naiisip. Gulong-gulo na ako. Ano pa bang magagawa ko? Nasabi ko na kung ano talaga ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Ganon din siya sa akin. Pero ayaw ko munang maniwala. Natatakot ako na baka sa sinabi niya lamang yon para gumaan ang loob ko sa kanya. Natatakot ako sa kakalabasan nito. Ano nga bang gagawin ko? Mahina ako na pahikbi sa kanya. Umalis sa kwarto ni Dayla para hindi ito magising. Nagsuot ako ng sweater at lumabas na muna. Siguro sa rooftop muna ako at magbababad muna sa pool. Sumakay ako sa elevator at naghintay ng ilang segundo. Nang tumunog ang bell ng elevator, lumabas na ako. Agad na bumungad sa akin ng malamig na hangin. Iilan na lamang ang tao rito sa itaas. Siguro ay tulog na ang iba at nagpapahinga.
Naghanap ako ng lamesa malapit sa may railing saka umupo doon at nagmuni-muni. Somehow, the city lights makes me calm and relax at the same time. Bigla akong napangiti ng maalala ng karaan noon. He used to be cold but he became soft and weird. When it comes to his parents, he never failed to amuse me every time his mood changed. Nakarinig ako ng galit na pagtawag na pangalan ko mula sa malayo. I look around and saw Gio. He's wearing a sweater and shorts. His hair is messy and he looks so damn attractive. Mukhang kagigising lamang nito. Hindi nito pinansin ng mga babaeng nagtawa sa pangalan niya at basta-basta na lamang ako hinila at pinatayo. "What the hell are you thinking?" Galit na sabi niya. "Ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo?" "Nagpapahangin lang naman ako," sabi ko sa kanya. Hinayaan ko siyang hilahin ako papunta sa elevator. "Nang ganitong oras? Sana ginising mo man lang ako." Galit pa rin na sabi niya. Kahit na nasa loob na kami ng elevator, hindi nito binibitawan ng kamay ko. "Ano bang kinagagalit mo? At saka ayokong gisingin ka kasi ang himbing ng tulog mo." Sagot ko rito. "Kahit na, dapat ginising mo pa rin ako," sabi niya pero hindi na pagalit ang tono ng pananalita niya. "You scared the hell out of me," he said saka ako mahigpit na niyakap. "I thought you left. You should have woken me up," he said. Diyos ko, paano kung totoo talagang sinasabi niya? Paano kung hindi siya nagsisinungaling? Ano nga bang dahilan nito para magsinungaling siya tungkol sa nararamdaman niya para sa akin? Ang tanong na iyan ay biglang sumagi sa isip ko. Oo nga, ano nga bang dahilan niya upang magsinungaling tungkol sa nararamdaman niya? I'm sorry, yun lang ang lumabas sa bibig ko saka din siya niyakap. Nakaramdam ako ng paghilik nito sa tuktok ng ulo ko saka niya hinawakan yung kamay ko. Gusto kong magpaka-selfish. Gusto kong maging masaya kahit panandalian lang. Alam kong hindi magtatagal at makikipaghiwalay din siya sa oras na makapaghiganti siya sa mga taong gumawa na yon, sa mga magulang niya. "Let's go home. It's cold out here," sabi niya. Tumango ako. Kumusta na kaya sila Chad? Simula namang binigay siya sa akin nung isang araw, hindi na ako nito kinontak at kahit text man lang. Nasa penthouse na kami ni Gio. Hinubad ko ang suot na sweater saka umupo sa sofa habang nakakross ang paa. "Are you hungry? I'll cook," tanong niya. "When did you learn how to cook?" I suddenly asked. "Way back when you left me 3 years ago," sagot niya. Tumango lamang ako. Nirolyo niya ang manggas na suot na sweater saka siya tumingin sa akin. "What?" I asked. "What do you want to eat?" He asked. "Kahit ano," sabi ko at natawa ko ng mahina nang kumalam yung tiyan ko. Nagtungo siya sa kusina kaya naman sumunod ako sa kanya. Umupo ako sa countertop habang nagmamasid sa kanya kung anong lulutuin niya. "You can wait in the living room. Maboboard ka lang kakahintay," sabi niya sa akin. "No, I'll just watch you. Para naman may matutunan din ako kung paano sa mga tricks mo na pagluluto," I said. I crossed my arms in front of my chest as I watched him preparing all the ingredients. It's already 3 a.m. in the morning. Yet we are cooking a food just for dinner. Simple lang naman yung lulutuin niya, adobong baboy at kare-kare. Para napaaga ata ang almusal namin. Lumingon ulit siya sa akin saka lumapit. May kinuha siya sa gilid ko at bumalik ulit sa pagluluto. Seryoso ang mukha habang nagluluto siya, kaya hindi ko mapigilang hindi siya purihin. Long eyelashes, pinkish lips at matangos na ilong. Hindi ko mapigilang hindi mag-isip. Biglang pumasok sa isipan ko ang unang pagkikita namin sa halos 4 na taong pagtatago. He did that to me. Ewan ko, nagalit ako nung una pero habang tumatagal na nakakasama ko siya sa iisang bubong, mukhang dahan-dahan ko na din siyang tinanggap. "Hey, the food is ready. Let's eat," sabi niya. "Oh, okay, sure," sagot ko saka umalis sa countertop at nagtungo sa lamesa. Masyado atang napalalim ang pag-iisip ko at hindi ko siya nakita nag-aayos ng lamesa. Pinanghila niya ako ng silya at umupo naman ako at nagpasalamat. Nagsimula kaming kumain at natahimik lamang nang bigla niyang pinutol ang katahimikan sa pagitan namin. "About sa nangyari kahapon," simula niya. "Ano naman tungkol doon?" I said, hindi inaalis ang tingin sa pagkain. "I mean what I said," sabi niya. Inangat ko ang tingin sa kanya saka ito kinunutan ng noo. "What do you mean?" I asked. "I love you and I mean it, Aya." Nabubulunan ako lalo na dahil sa pagkakasabi niya.
Agad naman itong nagsali ng tubig, saka tumayo at pinainom ako. Ininom ko naman yung tubig saka ako nag-ayos. At agad ko siyang kinurot sa tagiliran. Mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Asik ko. What? I am just being honest. Mahal kita, sabi niya ulit. Sinamaan ko siya ng tingin. Ewan ko sa'yo, kumain ka na nga lang? I said. Okay, he said. I saw how his lips stretched to smile pero agad iyong natabunan ng subo siya ng kanin. Are the renovation of the house already? Or done construction pa rin? Tanong ko pa para maiba ang topic. Ewan ko para ko hinahabol ng mga aso sa lakas ng pintig ng puso ko. Yes, it will be done within 2 weeks. Lilipat na tayo doon pagka-uwi ko galing sa States, sabi niya. So 2 weeks ka sa Amerika? I ask. Yes, mga bigating clients kasi ang meron ako. You know my father's business is well known all over the world. Kaya marami nakikipag-deal sa akin. Sabi niya. I'll call you from time to time. Sabi niya. No, it's okay. Business mo muna ang unahin mo. Sabi ko. No, you are more important than my business there. If I can just take you with me, but it's too dangerous. And maybe something bad will happen to you and my son. Your security will come first. And when I close the deal, I'll go home right away. Paninigurado nito sa kahinawakan ng kamay ko at hinalikan iyon. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Marupok na nga siguro ako. Hindi ko mapigilan ng sarili kong hindi magpakasaya. Susulitin ko na lang siguro ito while I'll still have a long time to be with him. I know there is an end to all of this. Parang panandali ang saya. I can force myself not to smile. He smiled at me too, before returning his gaze to his food and ate.